nagtatanong sa comment section kung ano ba setup ng mga FJ Cruiser na ginagamit sa trail. So yung mga FJ Cruiser na kasama namin nandito ngayon. So nandito tayo ngayon sa Off-Grid 4x4 Adventure na shop. Papakita natin sa inyo kung ano mga setup na itong mga FJ Cruiser na to. Isa-isahin natin. Limang FJ Cruiser. Yan, kasama natin si Kuya Alex para mapaliwanag sa atin yung mga setup ng FJ na to. Yan, may audience tayo. Okay Alex, itong FJ na to, ito yung madalas na gamitin sa trail. Anong... Masyadong famous na to eh. Kasi sa lahat ng vlog mo, talagang #1. Ito lagi nakaano eh. Ito, talagang basically, no, kitang-kita na talaga sa setup. #1, syempre, kitang-kita na agad yung mud tires natin. Kita pa lang dun sa mga tread pattern. Kasi lalo na kung talagang ikakaririn mo ang off-roading, kailangan #1 is tires. Katulad nito, mud tires. Kita nyo talaga, very aggressive yung mga tread pattern niya. Then, mapapansin nyo din, kumpleto, for the lip, yan, suspension lip, #1. And #2 is yung body lip. Kung talagang gusto mo pa nung higher ground. At marami nagtatanong, anong lift niya? Ito, nag-total na siya into 4. Ngayon, 2 inch sa suspension. Siyempre, yun ang initial natin. Then, another 2 inch for the body. Para ma-achieve natin yung 4 inches na lip. Ngayon, kasi since gumamit kasi tayo ng 35 tires. #1 kasi is pag nag-35 ka, minsan hindi enough ang 2 inch lip. Kaya ito, kung mapapansin nyo, naka-suspension siya, naka-packs. Yan ang talagang #1 basic suspension lip. Then, secondary na iba, yung mga stabilizer link, torsion, mga ano, yan. Makikita naman sa setup natin. So ito, naka-fox suspension na to. Yan, yung stabilizer link niya. Yung Control arm niya. control arm sa ilalim yun, di ba? Ito, trailing arm. And control arm. Panard. Yan, panard niya. Ayun yung control arm. Panard. Coil spring. Coil spring na ito, Kings. Ito, meron tayong kaon na shock absorber protector. Yan, yung mas stainless maganda na siguro yan. view doon. Ayan, yung kaon. Yan, yung parang stainless siya doon. Yan, to protect for, yung mga stone guard din siya para ma-protect yung dulo and yung mga bumps sa bato. Especially yung mga nakakaalam sa Delta 5. Napaka-notorious sa malaking boulders. Pag nauntog, at least yan ang protection. Para hindi masira yung suspension. Biruin mo, magkano yung fox suspension ni Alex? Talaga, 100 of 1,000, nag-reach pa ng 200 plus, then sisirain mo sa isang tama ng bato, di ba? Wow, sakit. Itong Tapos, protection ng differential. Sa differential, ito, meron din tayo niyan. Para at least kita mo kita nyo yung battle scars niya, oh. Imagine kung yan direktang tumatama lahat yan sa differential. Although si differential naman built for some light heating. Pero kung paano alam mo yung timing na tinatawag. Yung na-tempo ka ba na talagang very sharp, putok, wala, stranded ka na nun. Yeah, kita nyo naman, dami ng tama niyang kung wala yan, so yung differential lang madadali. Ang mag-absorb lahat ng heat is yung differential. So ito, yung rock slider natin. Yeah, rock slider natin, importante. Yan, minsan misconception. Sabi, uy, ba't hindi ko maapakan? Ito kasi may two purpose yan. Meron kasing rock slider at the same time step board. Pero dito kasi sa case kasi ng FJ natin, serve as rock slider to prevent heating or damaging ng body. Kaya ito yung tatama. Ito, kaya nga slider. Ito yung mag-crawl or mag-slide sa bato. Kung wala kasi ito. Kaya kung mapapansin nyo yung mga stock step boards natin, mapapansin nyo iba wasak-wasak kasi talagang yun ang tumatama. Not for the looks, syempre for performance din yung steel bumpers. Kasi syempre pamatibay at saka malalagyan kasi siya ng winch. Andito yung winch niya. Parang concealed yung winch niya kasi meron siyang tilting license plate. Ito na siya. Yeah, electric winch yan. Anong brand na electric winch? Warn. Warn tayo. Ayan, ito evidence na talagang addict. Kita mo naman, oh. Ang putik. Andiyan po yung putik-putik eh. Yan yung UBP. Ayan, ito yung UBP, naka-ARB. Imagine, tingnan nyo ang ilalim, oh. Puro battle scar. And saka talagang dented. Talaga imagine kung wala yan. UP na nga eh. Pero kung wala yung ARB na UBP na yan, possible, tamaan ng oil pan natin, tamaan yung transfer case, tamaan ng transmission.
Yan ang pinoprotect ng UVP or Under Vehicle Protection. Or yung iba, layman's term ko tawagin, Under Body Armor. Oh, importante yan. Must yan. Very important yan kung talagang mag-trail ka. Number 1, huwag kalimutan yan, yung UVP. Siyempre mga FJ na to, talagang makikita mong maraming ilaw. Diba? Oh, yan, isa pa yan. Tanong. Diba nakarinig na kayo, tara mag-night trail tayo bukas na umaga. Oo. Oh, literally joke yan, pero talaga ginagamit siya for night trails. Night trail sa gabi. Oo, night trail sa gabi. Yan, yan ang mga biruan dyan. Siya ng 9 inches na lights natin. LED lights na to. LED lights na siya. Kasi ito yung Yan kung tawagin yan is cow shooter lights. light. Cow lights, shooter light, tube lights. Pero very ano siya as shooter kasi pwede mo siyang i-focus eh. Oo, yan magkabila yan. Magkabila. Kaya kung mapapansin mo, hindi siya yung katulad yung isa, hindi siya directly straight. Medyo naka-slant siya para during trails, medyo kita mo yung mga sides mo. Oh, magkaiba ng angulo. Oo. Pwede mo ilipat-lipat ng angulo. Pwede yan, pwede mo siya ganyan, itaas. Depende sa preference na Pwede mo gumagamit. itapat sa makakasalubong mo, ganun. Oo, pwede. Bulaga. Alam mo naman tayo mga Pinoy eh. Pag high beam ka, high beam mo rin. Yeah. Pero joke. Etong antennas natin kay Alex, functional naman yan, Yes, diba? functional. Actually, si GME more on UHF. Pero pwede nagpa-function naman siya sa dual band na VHF. Hindi lang sinlakas ng UHF. Pakita naman natin yung interior na mga upgrades, mga modification. So, ano ba usually ang may mga minomodify pa ba rito sa interior? Yan. Katulad nito. Added accessory, wala sa pag binili mo, wala siya sa factory. Yung overhead console. Si overhead console, number 1 na function niya is purpose is lalagyanan ng base radio. Na-discuss natin ng base radio antenna, ito yung base radio. Oo. Then ito meron siyang compartment. Doon niya tinatago ito kasi para hindi na ito yung sinasaksak. Yan nakita nyo, may base radio talaga. So, hindi display yung antena doon. Hindi display yan. Ayan, tapos yan, sabit lang siya dyan, ganyan. Oo. O syempre, kaya meron din ito, pwedeng taguan nga nito, pwedeng lagayan ng mga eyeglasses natin, gloves. Yan ang purpose niya. May equip siya, dito yung mga switches niya, switches na A-track. Although, ito optional din kasi wala sa factory, kinabitan na A-track para parang serve as a deep lock ang dating. Nagkakaroon din ng same wheel spinning ang harap pag nawala ng traction yung kanan Actually yan or si A-Track kaliwa. parang LSD yan eh. Yes, parang LSD, magana siya. Pag on mo niyan, sabay na siya iikot para parang nakadito lang. Ito, tapos yung mga switches niya ng ilaw, dito. Dito ang mga switches ng ito yung compressor niya, yung onboard compressor. Ito yung yung katawagin yung throttle or pedal box or throttle control. Nakakapagbigay ng immediate acceleration or immediate response. Parang nawawala yung delay or lag dun sa, di ba kasi minsan pag nag-press tayo, parang ang tagal ng pick up. Ito kasi medyo immediate, kaya yung feel mo yung boost malakas. Parang nagbo-boost na turbo. Ito, pagdating naman sa likod, Kaya may kulungan ng tuta ba yan ng ibon? Ito yung sinasabi kong portable rep. Ngayon, yung power supply kasi nito connected dun sa dual band. Yan commercial sa Altitud. Ano yan? Baka naman. Ano siya? Freezer din siya. Pag sinet mo yung degrees temperature niya syempre sa negative, mag-freeze siya talaga. Hindi siya chiller may compressor siya, may pre-heat. Tapos merong drawer system. Tapos drawer system. Yan. Dito, yung mga anik-anik, ayan, yung mga pang-emergency, recovery gears nandito. Kompleto. Actually, ito yung mismo recovery gear bag. Nandito na lahat. Snatch strap, snatch block, Pulley. gloves, pulley, lahat. 3 strap nandyan. Pero tanong ko lang Kuya Alex, meron ka nito sa off-grid dito sa shop? Oo, meron tayo niyan. Yun. May mga iba-ibang brands tayo kasi may mga klase yan. Ito, katulad ito, ARB, meron din si Hercules. Iba-iba naman may mga brands tayo na lang. Ano ba yung mga nasa ibabaw natin Kuya Alex? Usually na setup ng mga FJ sa ibabaw. Ito, sobrang taas na kasi ng mga ngayon kasi very basic actually. Off-roader, non-off-roader, meron ito kasi number 1 kasi
kailangan mo magpahinga eh. Owning tent. Kailangan mo magpahinga, gagamitin mo to. Umuulan, kailangan nyo mag-relax. Umuulan or direct sunlight, wala kayong puno, awning. Ang katapat talaga niyan. Yan yung mga nasa ibabaw, Kuya Alex. Actually, water tank yan. Water tank. Water tank. Meron tayong water port, pero ito as sample natin is front runner. Ito meron siyang tubig. Ito try ko kung may tubig ha. Tingnan natin. Yan yung outlet niya. Ayan. Wala siya, tanggal. Kasi during alam mo na, may lumalabas to. Ito, ang purpose nito, actually food grade ang front runner. Kaya kung sinabing food grade, pwede mo siyang lagyan ng drinking water. Lilinisin mo lang syempre. Ngayon, pag food grade, kahit maarawan, umulan umaraw, hindi apektado ng plastic yung water lasa. Walang chemical taste, walang worry na may chemicals na papahalo sa water natin. Pero syempre, pagka may ganyan kang accessories, kailangan mo na Rack. rack. Roof rack. Ayan, ito particular brand, ARB roof rack. Basket ang tawag sa kanya, basket rack. Basket type. Kasi meron mga uso ngayon, malinis, flat rack. Which is like that, flat rack lang siya, slim. Ito kasi basket type. Ito ba, meron din tayo dito kay Alex na extra tank. Ito naman, since siguro the color speaks for itself, kulay red, para sa petrol, pang gasoline. Kasi usually yellow is for diesel. Look, sa lakas kumain ng gas, talagang kailangan may dala. Kailangan reserva. It's a must, kailangan. Kasi ito kaya Alex, syempre itong mga mounting na to, dito na nakakabit, modification na rin to. Yung iba naman, katulad nito, may swivel type naman yung rear bumper niya, pero pwede rin naman tayong mag-customize. Naka-attach na to bali sa rear bumper na steel bumper din. Swivel type kung tawagin siya, swivel type. Steel bumper din. So ayan yung winch natin sa Ito, likod. naka-winch din siya sa likod. Tapos, Hindi ko sinasuggest na na lahat mag rear winch, pero kung kakaririn mo kasi talaga off-roading, it's a better kung meron ka. Kasi unang-una, self-recovery, and number 2, pagka walang winch yung kasama mo, madali mo siyang tulungan, no need mag-turn around para i-winch mo nang nakaharap ka, likod gamitin mo, mabilis. Minimal yung time nyo, makakatapos kayo ng mabilis. ito ba Kuya Alex, meron din tong recovery board. Ito. Alam nyo sa car camping, ang dami kong pinagsasabihan, kung mag-overland ka, kahit hindi ka 4x4, gumamit ka nito. Yun, Kuya Alex, di natin na banggit, naka big locks na pala ito. Ito pa isa, nga pala. Nagtatanong, uy ano yan, formal lang ba yan? Hindi, although ito, pinalawang lang. Ang main purpose niya, kaya tinawag na bead locks, is para hindi madibid ang tire natin. Pag tinawag na dibid, kasi nag-air down tayo. Pag nag-air down tayo, usually mag-air down tayo ng minsan maabot pa ng 10 PSI. Which is parang na yan, halos wala ng hangin. Pwedeng madibid or matanggal na or kumalas na sa labi, nag-spin yung rims, naiwan yung gulong. Sumingaw na. Madalas ang nangyayari, nadidibid, natatanggalan na ng hangin or worse, natanggal pa yung goma from the rim. Pag naka-beadlocks ka, secured siya, kapit na kapit siya. Yun ang function niya. Dahil nakaipit yung labi ng goma, nakaipit dito sa beadlocks. Yan, ito naman ang next na i-feature natin na FJ, yung mga modification na ginawa dito. Ito si Pat. Siya yung owner. Hi! Siya yung owner na ito FJ na to. Siya magpapaliwanag ng mga modification. So, first of all, good afternoon. So, naka 35-inch tire siya, trepadors, on SR Performance rims, Beadlocks, Avis. 2-inch body, 2-inch suspension, BP51. 4 Then inches ang total lift. Front is Smithy build, steel bumper Steel bumper. with dominador with shape. Ikaw na nagpa-paint. Hindi, nung nakuha ko nakaganyan na eh. Okay. Tapos yung winch is Dominator. Dominator. Ilang pounds ang capacity ng winch? 12,000. 12,000? 12,000 pounds. Tapos syempre meron din niyang GME na antenna para sa base radio. Baja Designs,
fog lights. Fog lights. Suspension, BP51. P51 suspension. Okay. Naka ano rin yan, naka Under Armour din yan. O ARB. ARB. Yan, protection sa ilalim. And then upper control arm na unicorn. Unicorn na upper control arm. Unicorn. Unicorn UCA. Tapos yung slider. Custom rock sliders ata ito eh. Kasi nakuha ko na yung unit, ganyan na eh. So custom rock So rock sliders. slider / stepboard. Snorkel na safari. And then, teeny-weeny cute antenna, parang di sumabit. Antena pa din yan. Sa radio yan, sa base radio, dun sa FM radio. Stereo radio. Stereo. Ayan, Tapos yan, naka-cowl lights din. Iba. Nandyan din yung mga usual na lights na malalaki. Ako syempre, naka-off-grid yan na owning tent. Bali, own brand yan ng off-grid 4x4 adventure sa shop. Dito sa shop na to, yan ang kanilang brand ng owning tent. Makita nyo, may mga lights pa yan dito sa meron pa rin dito sa likod. Naka-steel bumpers din yung likod natin. Warn. This one naman is Warn. Warn yung bumper na yan. Wala kang rear na winch. Wala pa. Itong Warn bumper painted by yung tech namin si Nelson Oo. using our Raptor coat. Yun. Roof rack din yan pero flat rack. Yan. Meron siyang ladder. Malaking bagay yan. Para may akyatan. Meron kang modification sa interior. Meron. Yun oh, ang matindi doon. Green sa labas, orange sa loob. inside. Oo. So nandito sa loob yung ano niya, yung front runner niya na dapat sa ibabaw nakalagay dahil hindi niya ginagamit, nandito lang sa loob. Ito yung kanyang power system. C-Tech charging system with ito yung dual battery. So andyan yung dual bat mo sa likod. And then Ayan yung ano niya, mga charger niya para pag nag-overland. portable pump. So ito yung pump niya. Oo. Ito yung switch. Yung Oo. plinag ko kanina, yan yung power supply niya. So ito, naka-on na siya. Ayun. Hindi, yun. Malakas siya. Pwede siya panghugas ng sasakyan. Kitang-kita nyo. Pwede ka, ayun, tanggal yung mga putik, oh, di ba? May sarili ka ng pang linis ng sasakyan. Tapos, reminder lang, when you turn it off, Oh. make sure i-drain nyo yung laman nito. Otherwise, sumama sa Oo, ilog. magtatapon siya dyan. So, naka-off na, i-ano mo pa siya. Drain mo lang. Okay. Yun. Ito yung FJ na green ni Kuya Pat. Anong exhaust? Borla exhaust. Borla. Kaya papakinggan natin yung tunog ng Borla exhaust. So, kita niyo yung ano niya, yung mga panhard niya. Wala pang protection yung differential niya, hindi pa nalalagyan. Yan, ito next natin. FJ na puti naman. Ganun din to, naka 35 din to na tires yung owner. Ano suspension yan? BP51. OME. Yan, itong white na FJ. Kita niyo yung setup nito. Almost the same din sa setup ng mga nauna nating FJ na tiningnan. Pero ito lang, pinagkaiba niya. Ano ba itong mga nasa ibabaw mo, Kuya Benji? Ito, shower owning ng off-grid to. So, own brand din ng off-grid.
yung shower owning. Tapos makikita nyo may mga water tank din sa taas. Ito may water port. Nandyan din yung ring tent na ARB. Naka 35 na tires, naka beadlocks din, naka rock slider. Naka safari na snorkel. Naka T-Max na lights. Naka Kings na tail lights. T-Max. Yan, rocker bar na steel bar, na steel bumper, naka Raptor paint din. Tapos yung winch niya ay worn. Yan, worn winch. Siyempre ito naka ano rin ito, ARB na UVP. Yan. Swivel na tire Mount, yung reserbang gulong. Kaya pakibuksan mo nga to para makita nila yung purpose ng swivel na ano. Yan. Para yung weight ng reserbang gulong nandun, wala directly sa pinto. Yan. Tapos sa loob niya, ano lang, mga simpleng box lang, wala yung drawer system na ano, pero okay din. Ito na yung next na FJ. Tawag dyan sa kulay na yan ay Desert Tan. Desert Tan. Yan, si JC ang may-ari niya. JC, ilan inches lift to? Bali 4, 2-inch suspension lift, 2-inch body lift. Same din. Ano suspension na ito? Suspension ito, TJM, UCA is R3. Yan. Pero papalitan na yung suspension na yan. Papalit na ng Yes, suspension. inaantay na namin. Performance Elite yan, yung bago ng Fox. Papax ka na rin. Itong yung bumper, Yung bumper TJM. TJM na steel bumper. Yes. Kita nyo naman, tibay niyan. Na-UP na yung plaka, hindi pa na-UP yung bumper. Yan, naka-steady na ilaw din. Then yung ano niya, yung winch ay Bus Ranger. Malakas ba Bus Ranger? Yes, malakas ang Bus Ranger. So, sobrang lakas, di ko pa nasubukan. Yun ganun kalakas tong FJ na to. Siyempre, andyan din yung GME TV Plus. Yan. GME na radio antenna. Ang snorkel ay TJM. AirTech. Yan, iba yung kanya, yung sa kanina dito no, yung Safari. Naka rock slider din yan. ARB rock slider. ARB rock slider, ARB din yung owning tent. ARB. ARB na flat rack. Hindi. Basket type din pala to. Yes. Tapos sa taas merong front runner na water tank. Then 20 liters na jerry can. Tsaka max strap na recovery board. Yan. Ito kung mapapansin nyo yung mga FJ na nila, meron ng mga na for protection sa trail. Tapos yung bumper sa likod, galing Australia tong bumper sa likod. Tapos meron din tong winch dito sa likod. ADM. Tapos tong body armor na backbone. Kapor like sauce. For the exhaust bed. Same nung green kanina. Ayan. Kaya maganda rin yung tunog.
Ah, so naka ano rin to, throttle ano. Throttle control na top speed. Pero wala yan. Tapos Ayun, driver ko. Ay, sus. ay radio console din siya. Yan ang setup nito ngayon na to. Pero syempre makikita nyo napakakinis na ito. Kung naalala nyo yung black na FJ na kasama namin sa trail, ito yon. Bali kita nyo kung gaano kalakas din umupak sa trail yan. Ngayon yan na ipapasok namin sa trail. Bagong bagong ano, sobrang kinis. Naka LED bar din. Ito LED bar mo, JC. Kings na LED bar. Yun, Kings na LED bar. Laka. Yan, ito ang last na FJ na i-review natin yung ano, setup. Si Pumpkin. Ito yung FJ ni Kuya Alex. Yan, nakikita nyo to sa mga trail, sa mga videos natin. Yan yung setup niya. Yung gamit mo na steel bumpers. Ito, ano to? Ito, fabricated to. Ah, okay. Fabricated lang siya kasi although yung concept design, nagaya ko rin doon sa mga USB. Kasi meron silang parang fabrication din na ganito, pero manipis. Pero ang ganda ng pagkakaano, diskarte. Oo, No? kasi kung mapansin nyo parang bangka. Kasi na parang lesson learned na ako nung ginamit ko yung stock bumper ko, sumali ko sa 4x4 Boracay. Talagang ano, pag rampa mo dun sa mga ramp, dun during competition, sub-sub talaga yung bumper eh. Kaya ginawa ko, iniisip ko kasi kung steel medyo matangos pa rin. Talagang halos wala na. Oh, at saka mas magaan to. Oo, magaang pati. Ano ang winch mo? Winch ko is Kings na 13.5. 13.5 na Kings na winch yan. Dominator. Suspension, Sa suspension, BB51. BB51 din. BB51 siya. Tapos sa tires naman, dalawang set ng tires. Ito nga yung bago natin, yung Radar. Radar Renegade X. Promote natin kasi talagang ano hindi lang pang forma. Bilo mo, depende yan ha. Oh. Kasi before, naka-all-terrain ako na other brand, di ko na-mention. Ito rin yung mags na gamit. Ngayon sinubukan namin gamitin to, panalo. Panalo, no? Oo, Radar. Kaya number 1, yan. Okay yan. Tapos, pagka yung isa ko naman na pang hard trail din, trepador naman yon na naka-TB Beadlocks. Yun, Kasi- naka TJM ka din na snorkel. TJM. Yan. Tapos ARB na Yan, rock slider. rock slider. Tapos, ARB ayan. na owning tent. Tapos yan yung basket rack din, same nung kanina. Oh, basket type. Tapos ito nga pala, ito yung spare tire. Ito yung ganito yung another set ko nung wheels. TV beadlocks tapos trepador. Okay. Rear bumper. Rear bumper ano siya? Custom made? Hindi siya custom made. SR. SR. Ito, steel. Sa interior kay Alex, anong ano mo? Sa interior, basic pa din. Siyempre yung pareho nung na ano ko nga, yung sa gray. Ito, mga control switch andito. Tapos basic lang. Tapos ito yung roof console para meron ding kabitan ng ano. Ang radio. Sorry ate naman gulo eh. Ayan. Basic lang talaga. Basic lang yung setup pero hindi Jose basic. Bastian. Pero hindi basic sa trail. Ayan. Ayan. Tapos kasi yung UBP ko TJM. Tapos yun, meron din mga under protection. Talaga basic na kailangan mo pag nag-go. Yun. Yung mga FJ na yan na nakita nyo, dito lahat na setup sa shop. Dito, i-invite ko kayo ha. Samantalahin ko na to. Pagka may mga kailangan kayo, off-roading, overlanding, even camping gears, setup basta lahat. Accessories, off-road lifestyle. Punta lang kayo dito sa Off-Grid 4x4 Adventure. Off-grid 4x4 adventure. Nakikita nyo yan sa mga videos yung mga FJ na yan. Hindi yan basta-basta sinet-up lang. Sinubukan talaga yan. Subok na subok sa trail yung mga yan. Lalo na tong FJ na to. Ito, kung naalala nyo yung patrol na nabili namin last year sa bandang Bulacan.
Tapos naikarera din namin sa Cabin Turismo. Ito na yun. Marami na naging modification sa kanya. Hanggang ngayon, di pa natatapos. Bali makikita nyo kung ano yung mga nabago na dyan. Yan, naka Baja Pro na siya na ano, na Baja Pro X na tires. Siyempre naka big turbo na yan, naka intercooler. Dito sa harapan, pinutol na din yan. Pinawasan na kasi wala na dyan yung radiator eh. So yung lugar ng radiator, wala na, pinutol na siya, inatras to. Ito makikita niyo yung grills, ano na lang, magaan na lang. Ito naka PTO na siya na winch. Tapos meron pa yung electric winch dito sa ibabaw, tinanggal lang ngayon. So dalawang winch yan sa harapan. Naka tough dog na suspension. Yan, tough dog yung set ng suspension niya. Tapos ito na yung itsura ng ano niya. Ito naka aluminum siya. Iniksian din to sa likod, pinawasan na yung chassis, kaya nawala na yung gas tank dito. Yan, makikita nyo, may protection na yung kanyang differential. Tapos may winch din yan dito sa likod, electric winch sa likod. Wala na siyang bed. Nung unang modification namin na ito, may bed pa to. Ngayon wala, tinanggal na. Dito na yung radiator sa likod. Nakamount na rin dito yung ground anchor. Dito yung mamount yung spare tire. Diyan naman yung dual bat niya. Ayan. Tapos dahil wala na yung gas tank dyan, dahil pinutol na to, iniksian, ito na yung gas tank niya, maliit na lang. Ito papalitan pa to ng mas magandang klase na ano, na hose. Yan, bali yung gas tank pala, 20 liters yan. Maliit. So kapag kailangan namin na madami, magdadala kaming reserve, may ito slot para sa 2 jerrycan. Ay magiging reserve namin na diesel.